Lupang hinirang duyan ka ng magiting sa manlulupig, di ka pasisiil. Ito ang kataga na binibigkas ng mga Pilipino sa pambansang awit ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang mga Pilipino'y bukas nga ba ang isip sa tunay na mga manlulupig ng bayan? Sila nga ba'y totoong lumalaban o nagpapasakop na sa bulag na sistema ng pamahalaan? Kailan ba mararamdaman ang tunay na pagbabago gamit ang lakas at talino na nagpapakatotoong pinuno? Ang kasagutan ay hindi matagpuan ng mga Pilipinong hindi rin alam ang kanilang karapatan. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako'y naririto, nakaharap at naninindigan sa inyong harapan. Raven de los Santos bilang isang mananalumpati na nagmula sa mataas na paaralang nasyonal Pilipina. Sa lahat ng mga mapanuring manonood, hinihiling ko na buksan ang inyong puso at isip upang mas lalong maintindihan ang talumpating aking bibitawan. Simulan natin ang talastasang ito sa paksang ang mabubuting katangian ng isang huwarang lider ng bansa. Hindi lingid sa ating kaalaman, parating na naman ang isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng mga Pilipino, ang Halalan 2022. Iba't ibang pangako at plataporma na naman ng mga nagnanais na maging pinuno at mga opisyal na bansa ang ilalatag sa ating mga mamamayan. Di umano'y samot-saring adhika, misyon, pangarap ang dala nila para sa ikaunlad ng bayan at ng buong bansa. Ngunit ang mga kabataan di pa sasakop sa buwad na sistema ng mga politikong buhayang akong bansagan sa pamahalaan. Boses ng laban, lakas at talino ang sandata, karapatan ang sasangga. Makapangyarihan ang pagiging bukas ng isip ng mga kabataan sa pagkilala sa mga politikong nagpapanggap at may sariling layunin sa pagpasok sa mundo ng pamamahala. Gamit ang kanilang matalinong pag-iisip at pagpapasya na susundan nila ang tunay na pagkatao ng isang politiko. Mga katangiang di dapat tularan ng mga Pilipino na sinisiwalat at inilalantad sa bansa upang magkaroon ng bukas na isip ang bawat isa. Samot-saring mga komento, suporta at basaring ang kanilang ibinibigay at ibinabato. Isang patunay na hindi kayang maliitin ang mga kabataan pagkat sila'y may masaling pagmamahal sa bayang inabuso na ng mga pinunong puso na walang alam kung hindi magparami ng yaman. Huwarang pinuno ang kinakailangan ng bansa. Mga mabubuting katangian dapat dalisay na masurit makita. Sa ngayon, tila'y bulag sa katotohanan ang mga Pilipino. Paano na kinabukasan ng bansang ito? May pagbabago pa kayang matatanong? Sa pagkakataong ito, walang takot akong magpapahayag ng opinyon at mga suhestyon pagkat batid ko na ito isang karapatan na kinakailangan kong gamitin sa ngalan ng pag-impluwensya sa mga kapwa ko kabataan at mga mamamayang Pilipino na kumilos at ipaglaban ang kanilang karapatan sa paggamit ng pagbabago at kaunlaran sa nalulugan ng bayan. Kung may mga tao man sa lipunang ito na makapagpapabago sa takbo ng kinabukasan ng lahat, sila na marahil ito. Ang mga naghahangad na maging pangulo ng bansa, ang mag-aangan at magdadala ng pangarap para sa mga Pilipinong inalipin ng pusong pamamahala. Sa darating na halalan, sino ang dapat mong pagkatiwalaan? Sino ang lilikha ng kaunlaran at maghahayag ng mapayapang pakikipaglaban sa suliranin ng kahirapan? Sino ang magpapakatotoo at kikilos tungo sa ikabubuti ng bansang ito? Sa pagakbang ng mga araw at buwan, lumalapit ang halalan. Hindi mabilang na plataporma at pangako o tulong ang ihahayag magmuli ng mga tatakbo sa pagkapangulo ng bansa. Tila isang maningas na apoy ang mga salitang kanilang binibitawan. Nagliliyab ang marubdob nilang pagnanais na maupo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. May mga taong iniwan ng kanilang propesyon at ipinagpalit sa pagtakbo sa darating na eleksyon. May isang Pilipino rin na naniniwalang sapat na ang kanyang kaalaman at karanasan bilang susunod na pangulo ng bansa.
Samantala, dikit ang laban sa pagitan ng anak ng dating Pangulo at kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas. Maging ang bulag na hindi nakakakita, bingi na hindi nakaririnig, alam ang napupubling samahang nasa pagitan ng mga tatakbong Pangulo ng bansa. Magkaaway, nagsisiraan, may kanya-kanyang paraan para papagsakin ng isa't isa. Kung tutuusin, ito talaga ang mundo ng politika. Mga pinuno at mga opisyal ng gobyerno may kanya-kanyang alyansa. Sa panahon ng eleksyon, kani-kaniyang pakitang tao na animoy para ng santo sa sobrang kabaitan dulot ng pamimigay ng ayuda sa mga mahihirap. Na ang totoo, pondo'y galing din naman sa mga ninakawang Pilipino. Tiyak akong sa pahayag na ito magagalit ang ilan sa mga politikong nakikinig. Ngunit hindi ko ito babawiin sapagkat alam ko na ang tanging masasaktan at magagalit lamang ay yaong mga pinuno na totoong magnanakaw sa kaban ng yaman ng mga mamamayan. Bilang isang kabataan na tinataglay ang katangian ng isang Pilipinong may makataong pagkilos, buong-buo kong hinihikayat ang mga kabataan at mamamayan na ipaglaban ang kanilang karapatan sa darating halalan. Bigyang boses ang inyong sarili. Ipaglaban ang isang masagana at maunlad na bukas na may tinitingalang Pangulo, buhat ang mga katangiang tapat, walang bahid ng korupsyon, marunong manindigan, may dignidad at higit sa lahat, hindi magnanakaw. Hindi ko mawari kung bakit may mga kabataang patuloy na sumusuporta sa isa sa mga tatakbong Pangulo sa nalalapit na eleksyon. Oo, karapatan ito. May kalayaan ka na piliin kung sino ang napupusuan mong Pangulo. Pero hindi mo ba alam na minsan nang pinabagsak at pinababa sa pwesto ang pamilya ng Pangulong sinusuportahan mo? Nabasa mo ba ang kasaysayan na nakatala sa mga libro? Narinig mo na ba ang mga hinaing at panaghoy ng mga taong inabuso at pinagkaitan ng hustisya? Ang bumagsak na dinastiya tila muling iniaangat ng mga kabataang bulag sa nakaraan. Kanilang kinabukasan iaasa na sa mapusok na pamilyang minsan nang nagpahirap sa lupang kanilang tinatapakan. Hanggang kailan kayo magpupulag-bulagan? Sapat na nga bang napasang-ayon kayo sa mga impormasyong ibinigay ng mga taong minsan na rin naging bulag sa tunay na nangyari sa kasaysayan? Ating balikan ang mga pangyayari sa panahon ng martial law. Dulot ng lumalalang sitwasyon at lumalaking bilang ng mga aktivista, sunod-sunod na rally at banta ng mga komunista, isinailalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Pilipinas sa kamay na bakal ng batas militar. Ngunit bago ito nakatala sa ating kasaysayan na masinhi ang pagnanais ni Pangulong Marcos sa pagbabago ng bansa. Dahil dito, ninais niyang baguhin ang saligang batas ng Pilipinas na sa paniniwala niya ay tutugon sa makabagong hamon ng panahon. Para sa mga kritiko ni Pangulong Marcos, labis na kapangyarihan ang ibinibigay ng bagong saligang batas sa kanya. Nais lamang niyang manatili sa kapangyarihan dahil ayon sa dating saligang batas 1935, hindi maaaring manungkulan ng higit sa 8 taon ang Pangulo ng bansa. Sa bagong saligang batas 1973, pinahaba pa ito ni Marcos sa pamamagitan ng hindi pagtatakda ng bilang ng taon ng panunungkulan. Isang patunay na ang dating Pangulo ay sakim, gani at gutom sa kapangyarihan. Dahil sa kontrobersyang ito, hindi tinanggap ng Liberal Party ang bagong saligang batas. Maraming Pilipino ang nagalit sa pamahalaan. Nagsagawa sila ng rally sa Plaza Miranda noong Agosto 21, 1971. Habang nasa gitna ng palatuntunan, isang bomba ang sumabog sa mismong entablado ng mga nagtatalumpati. Isinisi ni Marcos ang pangyayaring ito sa mga komunista na siyang lumalakas sa mga panahong iyon. Pilipino'y nag-alimpuyo sa galit sa mapusok na Pangulo. Bumukal ang damdaming nasyonalismo. Iba't ibang rally, lakas ng mga komunista, boses ng mga aktivista ang nagpasimula sa pagdedeklara ng batas militar. Sa ilalim nito, marami ang inaresto, kinulong, pinahirapan. Sinaktan at ang iba, hindi na nakita pa. Sinasabing golden age ng Pilipinas ang panahon na iyon, pagkat maraming proyekto ang nagawa na sa katotohanan, ang pondong ginamit dito ay inutang pa sa ibang bansa na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin ng gobyerno. Ang mga pahayagan at impormasyon, minanipula ng tusong pinuno.
Ang mga tunay na nangyari hindi naisulat at naipalabas sa telebisyon sapagkat sa mata ni Marcos patay ang taong kakalaban sa kanyang diktatura. Kaya't sino pa ang maglalakas loob na kumilos para ipaglaban ang kanyang karapatan noong panahon na iyon? Dahil sa revolusyong pinangunahan ng libu-libong Pilipino, nagapi at tuluyang napabagsak sa termino si Pangulong Marcos. Lumipas man ang panahon, baka sa kasaysayan, ang madugong sinapit ng mga Pilipino sa bingit ng buhay at kamatayan. Kaya ngayon, tatanungin kita, hahayaan mo bang manungkulan muli ang pamilyang ito sa bansa sa pangunguna ni Bongbong Marcos? Mag-isip ka ng mabuti sapagkat ang kinabukasan mo ang nakasalalay sa desisyong bibitawan mo. Hindi lamang ang mga kaganapan sa batas militar ang dapat na magpamulat sa mata ng mga Pilipino sa darating na halalan. Isa rin ang di masugpong kultura ng pagbili ng boto ng mga mamamayan. Madalas itong nangyayari sa mga opisyal ng pamahalaan. Mula sa pinakamataas patungong alkalde hanggang sa punong barangay, ilan sa mga ito ginagamit ang sariling salapi ng taong bayan upang gawing pondo at ibayad sa mga mamamayang kapalit ng kanilang boto. Anomalya at katawalian sa mundo ng politika hindi na yata kayang mapuksa dahil mismong Pilipino ang naging bulag na tagasunod ng sarili nilang salapi. Hindi nila naiisip na sa bawat pagtanggap nila ng maruming pera, kinabukasan nila ang nakataya. Mahalagang malaman ng mga kapwa ko kabataan sa pagbili ng boto, hindi lang magandang bukas ang mawawala, kundi ang sarili nating dignidad. Konsensya na ang bahalang sumingil sa iyong pagkakasala. Kung patuloy nating ibibigay ang ating boto sa mga magnanakaw na politiko, hindi kailanman uunlad ang bansa. Patuloy ka lamang nitong tatapakan pababa, nanakawan ng karapatan, pagkakaitan ng pangarap at pag-asa. Walang pagbabago kung paulit-ulit ang pinuno, maliban na lang kung totoo ang serbisyong ipinapakita nito. Bukas ang ating isip sa mga mabubuting katangian ng isang huwarang leader ng bansa. Sa darating na halalan, piliin mo ang mga pinunong nagtataglay ng katangiang responsable, may disiplina sa sarili, naninindigan sa katotohanan, matapat, walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas, inuuna ang kapakanan ng mga mamamayan at may matalinong pagpapasya sa pagresolba ng pang-ekonomiko at pangkalikasang isyu ng bansa. May respeto, may pagmamahal sa bayan at higit sa lahat, hindi ganit sa kapangyarihan. Sa ngalan ng Diyos, sa bawat paggising ng langit, tayo ay may pagkakataon pang mag-isip. Ipinauunawa na hindi pa huli ang lahat para gisingin ang natitirang lakas. Malayo pa ang lalakbayin ng araw. May panahon pa para kilalanin ng mga taong dapat nating inuklong sa pwesto. Tayong mga kabataan ay huwag na muling magpabulag sa marumi at bulok na sistema ng pamahalaan. Magsimula na tayong kumilos gamit ang ating karapatan. Huwag tayong matakot na maging boses ng bawat isa, sapagkat ang mga pribilehyadong tao ang magiging boses at kalakasan ng bawat Pilipinong inabuso ng tusong pamamahala. Sa darating na halalan, ipakitang ikaw ang pag-asa ng inang bayan. Manindigan ka para sa iyong karapatan at kinabukasan ng bawat Pilipinong mamamayan. Isigaw mo sa bayang ito kung sino ang dapat nilang iboto. Ikintal mo sa kanilang puso at isip na ang mga magnanakaw na politiko, lipasan man ng panahon, magnanakaw pa rin. Kaya naman gamit ang ating kalakasan at talino, tulungan natin ang mga mamamayan at mga kapwa nating kabataan na hirangin ang mga nagpapakatotoo at tunay na pinuno sa bansang ito. Tayong mga kabataan ay kaisa sa pagbabagong hinahangad ng bawat isa. Muli, ako si Riven de los Santos, nanindigan at patuloy na ipaglalaban ang aking karapatan. Nais kong iwan ang mensaheng ito sa inyo. Ang karapatan ay nasa kamay ng mga kabataan. Kung tayo'y mananatiling bulag sa katotohanan at hindi ito gagamitin, ano pat tayo ang binansagang pag-asa ng bayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway pagpalain tayo ng puo may kapal.